Pagsapit ng gabi, nanatili pa rin si Qiao Yu na nakagapos ng kadena sa isang poste sa sentro ng nayon. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay naghihintay siya para sa nightmare na magpakita muli at subukang atakahin siyam sa bubong ng isa sa mga lumang bahay ng nayon. May isang nightmare na gumagapang at patuloy na pinagmamasdan si Qiao Yu. Nang mapagtanto at inakala na wala nang iba pang magagawang makialam sa kanya, lumundag ang nightmare sa likurang bahagi ni Qiao Yu para maglunsad ng isang sorpresang atake. Sa hindi inaasahan ng nightmare, kasali ito sa plano ni Qiao Yu at hindi na nag-react sa atake ng halimaw na inaasahan na niya kanina pa. Naramdaman niya ang pagtalon na ito at inaasahan na ang paparating na atake na ito, ngunit ang hindi niya inakala ay ang paghinto ng nightmare sa ere na pinipig-ala ng isang familiar na spell. Nagulat si Qiao Yu nang nakita niya na nakagapos na rin ito kagaya niya sa tulong ng spell na sand binding ni Yang Xiangdi. Pinipilit niya na panatilihin at patagalan ang spell na kaya lang pigilan pa ang nightmare ng isang segundo. Mabilis niyang inutusan si Ma Fei na gumalaw na at atakahin ang nightmare bago pa mawala ang epekto ng sand binding. Agad namang lumitaw si Ma Fei sa ibabang harap ng nightmare para atakahin ito. Pinapakalma niya silang lahat at siya na raw ang bahala na protektahan silang lahat na bilang isang tunay na swordsman, kaya niyang lipulin ng mag-isa ang mga kalaban niya sa mundo gamit ang kanyang espada. Kampante pa niya susugurin ang nightmare ngunit nakawala na agad ito bago pa man mahiwa ni Ma Fei. Nawala ang sand binding spell na humahawak dito at inatake ng nightmare si Ma Fei gamit ang mahahaba at matatalas na ito ang mga daliri na naharangan din naman ni Ma Fei gamit ang espada na ito. Kahit na naharangan niya ito, napaatras pa rin siya at nagugulat sa liksi at lakas na ito. Kinakabahan na siya at iniisip kung totoo ba talaga na nagawa ni Qiao Yu na patayin ang halimaw na iyon kahit na isa lamang siyang mage. Hindi niya ito matanggap dahil iniisip ng hanggal na ito na kung kakayanin ni Qiao Yu, makakaya din niya. Pwede siguro niyang tapatan si Qiao kung meron lang siya strength stats na para sa lang sa isang Diyos. Sinimulan muling maglunsad ni Ma Fei ng kanyang espada sa pag-asang mapatay na rin ang nightmare sa isang tira lang. Nang makalapit na, pinakawalan ni Ma Fei ang kanyang teknik na defense breakang strike na nagawa lamang bawasan ng 5 puntos ang health ng nightmare. Habang abala ang halimaw at Ma Fei na magpalitan ng mga atake, lumapit sina Zhao Ziyu at Zuo Yu kay Ma Fei. Sinimulan silang tanungin ni Qiao Yu kung bakit nasa labas silang lahat at hindi nagtatago sa loob ng mga bahay. Sinabi naman sa kanya ni Zuo Yu na natatakot silang lahat na haharapin niya ng mag-isa ang peligro kaya naririto silang lahat para tulungan siya. Mas mabuting isipin na lang ni Qiao Yu na isa ito ang kabayaran para sa pagtulong niya sa kanila sa paglusob ng nightmare sa kanila noong isang gabi. Pinuntahan ni Zuo Yu ang kaliwang kamay ni Qiao Yu para tanggalin sana ang kanyang mga kadena ngunit napagtanto na mas matigas ito kaysa inaakala niya kaya mukhang kailangan nila si Ma Fei para putulin ang mga ito gamit ang kanyang espada pero mukhang abala pa ata siya sa nightmare kaya hindi makapunta. Ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Ngunit hindi pa ata nila alam kung gaano kataas ang strength stats ni Qiao Yu o baka nakalimutan nila kung paano niya tinapos sa isang tira ang nightmare kaya sinabihan na lang niya sila na hindi na ito kailangan at gamit ang kanyang lakas ay madaling binali ang mga kadena at kumawala mula roon. Oh diba, maayos na sabay sabi ni Qiao Yu. Sina Zuo Yu at Zhao Ziyu naman ay namamangha na lang sa nakitang nangyari at napapatanong na lang kung isa ba talagang necromancer si Qiao Yu. Hindi na nagawang masabayan ni Ma Fei ang mga atake ng nightmare at nagawa na ito ang makapasok ng isang atake. Hindi ito naharangan ni Ma Fei at napaatras ng pag-atake.
Nang makita ito, inutusan agad ni Zuo Yu si Zhao Ziyu na maghanda ng heal spell para kay Ma Fei. Naghanda naman si Ziyu ng kanyang healing spell habang si Zuo Yu ay ginamit ang kanyang paladin skill para tangkehin sana ang pag-atake ng Nightmare, ngunit pinigilan sila ni Ma Fei sa pakikialam sa kanyang laban. Hindi na raw niya ito kailangan kahit na nasugatan na siya sa pisngi ng Nightmare dahil ang tunay na mga bayani raw ay ipinapanganak sa pamamagitan ng di mabilang na mga labanan at ang mga sugat ay palatandaan lang ng pagiging isang tunay na lalaki. Kinansela na lang nina Zuo Yu at Ziyu ang kanilang mga spell at pinanood na lang muli si Ma Fei na hinanda ang sandata at sumugod muli sa Nightmare. Sinusubukan naman ni Xiangdi na bigyan ng mga paalala si Ma Fei at sinabing huwag niya ito ang labanan ng harap-harapan at subukan na lang natirahin ito sa ulo dahil iyon daw ang pinakamahinang parte ng isang Nightmare. Sinuportahan pa ito ni Zuo Yu at sinabing iyon daw ang ginawa ni Qiao Yu kahapon. Pinukpok lang daw niya ang Nightmare gamit ang tungkod ni Qiao Yu ng isang beses at namatay agad ito. Mula dito, inaakala ata ng ating bida-bida na bakit hindi niya ito naisip kaagad. Natutuwa na ang loko dahil akala niya na magagawa niya ang nagawa ni Qiao Yu pero agad namang itinama siya ni Qiao Yu at sinasabing mali ang mga sinasabi nila at hindi talaga ang ulo na ito ang kahinaan ng mga Nightmare. Habang sinusubukang makalusot sa depensa ng Nightmare, sinabihan niya si Qiao Yu na nasasabi lang niya ito dahil natatakot siya sa kanya na magagawa niya siyang lampasan. Sinimulan niya siyang insultuhan na kinakailangan pa daw niya ng tulong ng kanyang mga kasamahan para talunin ang isang Nightmare pero para sa kanya, isang espada lang daw ang kinakailangan niya. Sinabihan niya sila na panuuring mabuti ang kanyang susunod na pag-atake na lubos namang ipinagtaka ng lahat kung bakit. Nagpakawala si Ma Feing isang combo ng 3 hampas ng espada na nagawa lang naman na bawasan ang Nightmare ng isang tumetaginting na 10 HP. Nais niyang panuuring nilang lahat ang atake dahil ito na raw ang pinakapoging atekeng makikita nila, ngunit wala naman ito ang nagawa kung hindi kilitiin ng kaunti ang Nightmare. Nang makita ang kanyang kawawang damage sa Nightmare na ginawa lang 35 out of 50 ang HP na ito laban sa 15 out of 45 na HP ni Ma Fei. Nagulantang dito si Ma Fei na nagtataka kung bakit hindi na one-shot ang Nightmare kahit na tinamaan niya ang pinakahinang parte na ito. Tinanong din niya si Ma Fei kung sigurado ba talaga siyang ang pinakamahinang bahagi ng Nightmare ay ang ulo na ito dahil niloloko lang ba niya siya. Pati sina Zuo Yu at Yang Xiangdi ay hindi rin makapaniwala dahil nagawa namang ma-one-shot ni Qiao Yu ang Nightmare kahapon sa pamamagitan ng paghampas sa ulo rin na ito. Pagkatapos ng isang hindi malalim na pag-IISP, napag-alaman na ni Xiangdi ang problema. Ang issue ay ang tao na gumagawa na ito dahil mukhang hindi niya kasing galing si Qiao Yu. Nang marinig ito, nag-iba ang tono ni Ma Fei, tumatak sa ulo ni Ma Fei ang mga sinabi ni Xiangdi na hindi niya kasing galing si Qiao Yu. Hindi niya ito matanggap dahil papaanong hindi man lang siya maaaring may kumpara bilang isang swordsman laban sa isang necromancer. Mukhang mas malaki pa ata ang damage na nagawa ni Xiangdi sa tiwala ni Ma Fei sa sarili kaysa sa damage niya sa Nightmare. Pero yun na nga, binabalaan si Ma Fei ni Ziyu na bumalik na muna dahil siguradong mamatay siya mula sa isang atake ng Nightmare base sa HP niyang iyon. Siguradong one-shot lang siya at wala nang paraan para mailpa siya ni Ziyu. Sumigaw pa si Zuo Yu na pabayaan na lang niya na tapusin ito ni Qiao Yu. Mukhang hindi na ito pinakinggan pa ni Ma Fei at tumayo lang doon habang tatanggapin na ang pagtalong atake ng Nightmare. Inactivate ni Ma Fei ang kanyang teknik na defense breakang stance at nagpakawala pa ng mas maraming sword slash sa direksyon ng Nightmare. Halos doble ito kaysa sa naunang defense breakang stance na ginawa niya at binawasan ng 30 HP ang Nightmare.
Natamba ang nightmare sa sahig at may 5 HP na lang na natitira. Iniisip ni Ma Fei na isang hampas na lang ang natitira para sa kanya na matapos ang laban. Iniisip niya sa sarili na kailangan niyang patayin ang nightmare na iyon at patunayan na hindi siya mas mahina kung ikukumpara muli kay Qiao Yu. Nang bibitawan na sana niya ang huling tira, agad na nabawasan ang HP ng nightmare ng 5 mula isang hampas ng staff ng isang mage. Nagulat at nagalit agad dito si Ma Fei na hindi makapaniwala sa ginawa ni Qiao Yu sa kanya. Kinuha ni Qiao Yu ang itim na bato ng nightmare na na-KS niya. Pinupuri niya ang kanilang class monitor sa kanyang napagandang ipinamalas. Nag-aalburuto na sa galit si Ma Fei na sinisigawan si Qiao Yu kung bakit niya inagaw sa kanya ang atensyon ng lahat. Nakita naman ng lahat na nasolo niya ang nightmare at inagaw ni Qiao Yu ang huling tira. Sinusubukan naman ni Xiangdi na pigilan ang nagwawalang parang bata na si Ma Fei na dapat ang kanilang class monitor. Pinapakalma niya siya na pabayaan na lang ito. Sina Ziyu at Zuoyu naman ay napapahiya na lang sa ipinapakita ng kanilang class monitor. Hindi naman ito pinansin ni Qiao Yu na abala sa pagbabantay sa kanyang status window at sa itim na bato kung bakit wala siyang nakuhang karagdagang stats kung napatay naman niya ang Nightmares gamit ang pisikal na atake. Mula sa malayo, 2 nightmare ang mabilis na paparating sa kinaroroonan ng klase. Agad naman nila ito ang napansin at naalerto mula rito. Mukhang may 2 na sa ngayon. Ano na ba ang kailangan nilang gawin? Sa kabila ng pagkabalisa ng mga kaklase sa mga paparating na nightmare, kalmado pa rin si Qiao Yu at inutusan silang lahat na pumasok na lang muli sa mga bahay dahil wala namang dahilan para labanan nila ang mga ito. Mas mainam na umiwas muna sila dahil mukhang may nalaman na si Qiao Yu kung papaano sila makakapasa sa pagsusulit na iyon. Agad namang nila ito ang sinunod at agad pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Wala naman ang nagawa ang mga nightmare dito at nakaabang na lang sa labas ng pinto ng bahay. Sa loob, inaayos na ni Xiangdi ang pagkakasara ng pintuan habang ang iba ay naglalakad papalayo rito. Nagsimulang tanungin ni Zuoyu kung ano ang paraan na tinutukoy niya para makapasa kanina. Hindi naman ito sinabi sa kanila ni Qiao Yu at sinabihan na lang sila na malalaman na lang nila ito kinabukasan basta kung dumating na ang tamang panahon. Makinig na lang sila sa kanya. Kinabukasan, sinugod na naman ni Wogan at ng mga mamamayan ng nayon ang klase ni Qiao Yu. Pinapagalitan sila ni Wogan sa pagiging mga walang respetong mga tagalabas dahil binigyan na nga nila sila ng pagkakataong tabusan at iligtas ang kanilang mga sarili, inabuso pa rin nila silang mga taga-nayon at pinatay pa ang isang tagapaprotekta nilang espiritu. Kahit na ano pa ang sabihin nila sa kanila, dapat silang mamatay lahat at mapunta sa impyerno para sa kanilang mga kasalanan. Binalaan sila ni Wogan na hindi nila sila mapapayagang sirain ang kanilang Nightmare Village. Matapos ang sermon, sinimulang tanungin ni Qiao Yu si Wogan at iba pang mga taga-nayon kung sila nga ba ang mga tunay na nakatira sa Nightmare Village. Nagalit naman sa tanong si Wogan at sinabing walang kwenta ang kanyang mga sinasabi dahil naninirahan na sila sa lugar na iyon sa loob ng maraming henerasyon. Pinagbantaan na lang ni Wogan ang mga tagalabas na huwag na nilang subukang magsayang ng oras at libangin sila dahil hindi na nila mapipigil pa ang kanilang napipintong kamatayan. Nagsimulang magseryoso si Qiao Yu at sinabing oras na para ilabas ang katotohanan tungkol sa Nightmare Village dahil umabot naman na sila sa puntong yun. May iisa lamang na maaaring maging totoo para sa Nightmare Village. Hindi maintindihan ni Wogan ang gustong ipahiwatig ni Qiao Yu.
Ano ba ang ibig sabihin niya doon? Nagsimulang ipagtuturo ni Kiao gamit ang kanyang daliri ang lahat ng mga mamamayan ng nayon na nasa harapan niya habang inaakusahan silang lahat na ang bawat isa sa kanila na naroroon ay hindi ang orihinal na naninirahan sa Nightmare Village. Sinabi ni Kiao Yu na ang 40 mamamayan na nasa harapan niya ay ang klase ng 40 na inakala nilang naubos at namatay lahat sa Nightmare Village noon. Dagdag din niya na lahat sila ay naipit na Flevely Realm na iyon simula pa noong una nilang pumasok doon kaya wala silang ibang paraan para makaalis sa dungeon na iyon. Nang marinig ito, nagsimulang tawanan ni Wogan ang mga pinagsasabi ni Kiao Yu tungkol sa Flevely Realm o sa kalseng iyon. Gumagawa na lang ba siya ng kung ano-anong mga kwento? Mukhang natatakot na lang ata sila na mamatay kaya gumagawa sila ng mga walang makabuluhang mga sanaysay para libangin sila. Wala siyang ebidensya sa lahat ng mga iyon at lahat ng iyon walang halaga maliban sa pagiging isa sa mga nakakatuwa nilang mga kwento. Kampante naman si Kiao Yu na sumagot at sinabing Seymour may ebidensya siya. Inilabas niya ang isa sa mga protector stone na nakukuha mula sa mga nightmare o sa pinto ng bawat lumang bahay na naroroon. Agad namang nakilala ito ni Wogan at piyang-alitan sila na nagawa pa talaga niyang tanggalin ang protector stone mula sa kinabibilangan na ito at dahil dito, kailangan niyang mamatay ng nagdurusa at ng paulit-ulit dahil dito. Inilabas din nila Ziyu, Xiangdi, Zuoyu at Ma Fei ang kanilang protector stone at ipinakita sa mga taga-nayon. Ikinabigla ito ni Wogan na hindi lang si Kiao Yu ang nang-ahas na magtanggal ng mga protector stone. Ipinaliwanag ni Wogan na ang mga protector stone na mga iyon ay mga high-level na holy item na pinoprotektahan sila para hindi atakahin sa gabi. Kung may manggahas man na galawin ang mga iyon, siguradong magpapababa ang Panginoon na iyon ng isang matinding parusa. Sumagot naman si Kiao Yu at ipinaliwanag din na hindi iyon mga protector stone at ang Flevely Realm na kinaroroonan nila sa ngayon ay binubuo lang ng mga itim na batong iyon at ng mga misteryosong simbolo na nakaukit sa mga ito. Dagdag din niya na basta basagin lang nila ang mga itim na bato, magkakaroon ng mga bitak sa kinaroroonan nilang Flevely Realm. Inutusan naman ni Kiao silang lahat na ibato na ang mga protector stone sa lupa na agad nilang ginawa. Nagsimulang sumabog ang mga protector stone at gaya ng sinabi ni Kiao Yu, nagkaroon ng mga bitak sa kalangitan. Agad namang napansin ni Wogan at ng iba pa ang bitak na lubos nilang ikinagulat. Nagsimula ring magulo ang isip ni Wogan at mabitak ang mga ilusyong nakatatak sa kanilang isipan. Nagsimula niyang maalala kung sino siya dati, may mga alaala siya na nagpapalem sa nailang punong guro at ipinapangako na ibabalik silang lahat ng ligtas. Sila ay mga mag-aaral pa lang at basta raw magtulungan sila. Siguradong matatapos nila ang beginner training na iyon at maabot ang kanilang mga pangarap na propesyon at makapasok sa gustong unibersidad ngunit ang lahat ng ito ay bigla nang nagunaw nang mapunta sila sa Nightmare Village para sa kanilang beginner's challenge. Nakaharap nila ang isang nakakasindak na halimaw na naging dahilan ng pagtakbo nila rito. Sinusubukan niyang pekalmeyan ang kanyang mga kaklase na meron dapat paraan para makaalis roon pero huli na ang lahat nang makita niya ang kinahinatnan nilang lahat. Matapos ang medrama-dramang maikling flashback niya, nagsimulang magulo ang pagkatao ni Wogan bilang pinuno ng nayon na iyon. Hindi na niya maalala na siya ang pinuno o kung saan ang lugar na iyon. Bumalik na ang mga alaala niya at naalalang siya ang class monitor ng klaseng nawala. Matapos ito, isang notification mula sa system ang nag-anunsyo na nagawa ng isang player na hanapin ang sekreto sa sentro ng Nightmare Village at matagumpay na nagising muli ang mga nakatira dito. Binati sila ng system sa pagtagumpay ng misyon at kinakalkula na ang mga ipamimigay na gantimpala ayon sa kanya-kanya nilang mga kontribusyon.
Nagsimulang magdiwang ang lahat ng naroroon sa pagpasa sa beginner's training. Sumunod dito ang pagpapalim sa kanila ng system na ibabalik na ang lahat ng player sa tunay na mundo. Nagsimulang mag-teleport paalis ang klase na iniligtas ni Qiao Yu at habang paalis, pinapasalamat ng class monitor nila si Qiao at lahat ng tumulong para maibalik ang kanilang pagkatao. Nang makaalis sila, pinuri ng Xiangdi si Qiao Yu sa kanyang kakayahan at tinanong kung papaano niya nalaman ang paraan kung papaano makapasa. Pati si Ma Fei ay palihis pang pinuri si Qiao Yu na mukhang kaya naman daw maging matalino kahit minsan lang. Hindi na sinagot ni Qiao ang mga tanong at sasabihin na lang daw sa kanya pagbalik nila. Pagkaraan ng ilang saglit, naghihintay pa rin silang ibalik ng system ngunit wala pa ring nangyayari. Nagtataka na lang silang lahat kung bakit naroroon pa rin sila kung nakapasa naman na sila sa pagsubok. Biglang tumunog ang system at pinuri ang 5 player sa pagsira sa mga Black Nightmare Stones. Nagbigay muli ang system ng isa pang misyon at ito ang pagbawi sa Heart of Nightmares na isang E-rank misyon. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap.